ang mga taxing ito na may plakang Spice. Di maawat ang hiyawan. Bumirit ang Spice Girls habang nakatungtong sa ibabaw ng taxi. Sa pagtatapos ng Olympics, binigyan ng parangal si Stephen Kiprotich ng Uganda na nagwagi sa men's marathon. Pagkatapos ay nagpatikim ang Brazil na susunod na maging host ng Olympics sa 2016. Bago tuluyang pinatay ang Olympic Flames sa London. Susunod, mga residente sa Pampanga nagpanik sa balitang posibleng rumagasa ang lahar. Lolo patay sa atake sa puso. Sa China, paslit na ipit ang ulo sa rehas ng sidewalk. Jennifer Aniston and Justin... At dating misis ni Brad Pitt na si Jennifer Aniston engaged na sa nobyong aktor. Kailan kaya ang kasal? Alamin po natin sa pagbabalik ng Pilipinas News. Kumalat ang chismis na muling raragasa ang lahar sa San Fernando, Pampanga kahapon. Kaya naman ang mga residente nagpanik. At dahil po sa matinding takot, inatake sa puso at namatay ang isang lolo. Takot na nagtakbuhan ang mga residente ito sa San Fernando, Pampanga kahapon. Kumalat kasi ang balitang may nasirang dike sa lugar at aagos daw ang lahar. Sabi po ng mga tao na may darating daw po na lahar. Ewan ko lang po kung totoo. Sa gitna ng lahar scare, inatake sa puso at namatay ang 66 anyos na si Pedro Boy Dizon. Siguro na-nervous doon sa nabalitaan niyang raragasado yung lahar. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang pagkalat ng maling balita. Ganun pa man, bantay sarado nila ang Bukaw Dike sa Botolan, Zambales na humaharang sa tubig ng Ilog Bukaw at lahar mula sa mga Pinatubo. Unti-unti na kasi itong natitibag. Mahigit 1 pulgada na rin ang siwang sa lupa at semento ng dike. Ang problema pa, nagbabala ang pag-asa na patuloy na pag-ulan sa bahagi ng mga Pinatubo. Frantic ako na kasi may mga forthcoming na typhoon na naman. Sa itsura na ito talagang delikado ito. Balak tibagin ang nasirang parte ng dike at saka muling bubuin para patibayin. James Beltran, News 5 Zambales. Nasa 200 pamilya sa Apalit, Pampanga ang may 1 linggo nang natrap sa kanilang mga binahang bahay. At para mahatiran lang ng tulong, kailangan pang magbangka. Kaya Rescue 5 saklolohan niyo. Sakay ng rubber boat, pinuntahan ng Rescue 5 ang ilang lugar sa Apalit, Pampanga na 1 linggo nang lubog sa baha. Papunta tayo sa Sitio Batasan na kung saan malayo, parang extension na siya ng ilog. Kailangan ng mga tao ng relief goods. Halos 200 pamilya sa Sitio Batasan ang sinasabing natrap sa hanggang dibdib na baha. Diyan na kami nagluluto, diyan na rin kami natutulog sa may bubong. Pati bata? Wala eh, kasi nasa baba. Ang bahay ngang ito nagmistulang evacuation center. 6 daw ang pamilya dito sa maliit na bahay na ito. Doon naman sa kabila naman 3 pamilya naman din. Dahil sa baha, hindi makapunta sa ospital si Robert para ipacheck ang nabaling kamay. Ano nangyari dito? Masaka ng tabla. Nagkakasugat na rin ang mga pagitan ng kanyang mga daliri kaya pinalitan namin ang kanyang benda. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente para sa tulong na kanilang natanggap. Daan pong salamat kay Rescue 5. Marami pong salamat sa Rescue 5, pati na rin kay MVP. Daan po salamat. Hensel Kiling, Rescue 5. Ulitin po namin mga kabalit sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Samantala, alamin po natin ngayon kung gaano nga ba katindi ang ulan na dala nitong bagyong Helen. Sasagutin po yan ni Marga Vargas. Marga?
Cherry, medyo maliit pa ang posibilidad na umulan ngayong gabi. Nakataas na ang storm signal number 2 sa Isabela at Cagayan, habang signal number 1 naman sa Quirino, Aurora, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Apayao, Babuyan at Calayan, pati na Batanes Group of Islands. Pero makikita dito sa ating Metro Weather Tracker na walang gaanong ulan ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. Ibig sabihin may ulan man ay paambon-ambon pa lang ito. Warning pa lang ang storm signals na ito at mararanasan ang hugupit ng bagyo sa loob ng 2 araw. Pagdating bukas, habang papalapit na ito sa Aurora, makikitang mararamdaman na sa Aurora at Cagayan, pati na ang gitnang Luzon ang malakas na mga pag-ulan. Katamtamang ulan naman ang mararanasan sa Ilocos at Cordillera Region. Habang dito sa Metro Manila, light to moderate rain sa mga susunod na araw dahil sa pinalakas pa na habagat. At yan ang lagay ng panahon. Ako po si Marga Vargas. Cherry. Salamat, Marga. Makabilita naman tayo abroad. Sa China, natrap sa steel railing sa kalsada ang isang paslit. Naglalaro raw 5 taong gulang na batang lalaki na maisipang ipasok ang ulo sa railing. Ang problema, hindi nila ito naialis. To the rescue naman ng mga bumbero para tanggalin sa pagkakaipit ang bata. Update muna tayo ngayon sa showbiz. Engaged na po ulit ang 43-year-old actress na si Jennifer Aniston at this time sa aktor at screenwriter na si Justin Theroux. Ibinigay ni Jennifer ang kanyang matamis na oo nung birthday mismo ni Justin nung nakaraang Biyernes. Sa ngayon, wala pa pong petsa ang kasal. Mga kapatid, nagsimula na maramdaman ang bagyong Helen sa Cagayan na isinilalim na sa signal number 2. Pero ang mga residente po doon ay pagkikiramdaman daw muna ang panahon kung dapat na nga silang lumikas. Para sa update, may live report si Ina Zara. Ina, kamusta dyan ngayon? Yes, Paolo, Cherry, sa Miyerkules pa nga posible maglandfall ang bagyong Helen dito sa Cagayan Valley, pero sa lakas ng hangin at sa hampas ng alon dito sa baybayin sa Santa Ana, Cagayan ay mukhang nagpapahiwatig na ito ng pagdating. Mag-aalas 10 ng gabi o mag-aalas 6 ng gabi nang simulang bayuhin ng malakas na hangin ang mga residente sa baybaying dagat ng Santa Ana. Sa kabila nito, iisa ang mga sinasabi ng mga residente sa tabing dagat. Nakadepende pa raw sa lakas ng hangin o pag-ulan kung sila ay lilikas o hindi. Sa ngayon, papakiramdaman lang daw muna nila ang panahon. Bago yan, Paolo, Cherry, buong araw na naging maaliwalas ang panahon sa bayan ng Santa Ana kahit pa nga itinaas ng storm signal number 1 sa buong Cagayan Valley. Dahil dyan, hindi na nagsuspindi ng klase ang mga paaralan dito pero naka-full alert na ang Santa Ana Coast Guard at bawal nang pumalaot ang mga fishing boat at bangka pakamigin at makunakon. Paolo, Cherry, dahil paiba-iba rin yung direksyon at yung bilis ng bagyong Helen ay wala naman talagang katiyakan na magla-landfall yan dito sa Cagayan Valley. Ang sigurado lamang makakaranas ng pag-ulan yung mga residente dito dahil mahahagip ng kung tawagin ay cloud bands ng bagyong Helen itong ang lugar nila. Paolo, Cherry? Ina Zara, nagulat po ng live mula sa Santa Ana, Cagayan Valley. Maraming salamat sa iyo, Ina. Doble naman ang problema ng mga taga Bulacan. Baha na nga sa kanilang lugar, baka tumaas pa raw ang tubig dahil sa bagong bagyo at pagpapakawala ng tubig sa mga dam. Kumustahin po natin ang sitwasyon doon mula naman kay Kay Imson. Kay? Paolo, Cherry, hindi pa rin humuhupa ang baha dito sa Hagonoy, Bulacan. At dahil nga sa bagong bagyo, mukhang magtatagal pa raw ang kalbaryo ng mga taga rito. Pahirapan ang biyahe papasok ng Hagonoy, Bulacan na hanggang hita pa rin ang baha. Kaya ang mga rescue truck ang nagsisilbing transportasyon ng mga residente. Gaya na lang ng estudyanteng si Kim. Mahirap po talaga mag-travel. Almost 1 hour na nga po. Talagang malilate ka kapag hindi ka pumasok. Ay kapag natanghali ka ng gising. Sa kasalukuyan, mahigit 2,000 residente ng Hagonoy ang nasa evacuation centers. Ang mga nasa simbahang ito nagtsatsaga muna sa pinagdugtong-dugtong na upuan para lang may matulugan. Dito na ako napunta sapagkat lubugan na kang bahay ko. Pero may ilang piniling manatili sa mga binaha nilang bahay. Ang bubungan ng pamilya ni Maribeth naging instant kusina, tulugan at palikuran. Okay na rin po. Safe naman po kahit paano. Kaysa po sa evacuation center na siksikan. Pero si Marilyn, business as usual. Inakyat na niya ang kanyang tindahan sa kanilang bubungan. Para po kahit paano kumita.
Paolo Cherry, ang ikinatatakot kayo ng mga residente rito ay ang patuloy pa rin na pagpapakawala ng tubig ng Angat at Ipo Dam bilang paghahanda sa bagyong Helen. Catch basin kasi itong Hagonoy kaya malaki ang posibilidad na lumaki pa ang tubig baha dito. Idagdag pa dyan ang banta ng high tide. Paolo Cherry. Maraming salamat kay Imson, nagulat live mula sa Bulacan. At yan po mga kapatid ang kalahating oras sa mga balitang dapat malaman ng bawat Pilipino. Dahil ang balitang ito tungkol sa iyo at para sa iyo. Ako po si Cherry Mercado. Saan man, kailanman kapatid. Ako po si Paolo Medjones at ito ang Pilipinas News. Up next na po ang reaksyon sa pangunguna ni News 5 Chief Ms. Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi.